thumbnail ni Jojo de Guzman. O, kilala niyo naman yun, yung mukhang kabayo na mahaba yung mukha. Diba? Mangilita Luzada, shoutout po O, ayan ang thumbnail niya dito mga pre, Marcos umamin na. Cocaine overdose. Ang dahilan daw. President, ang title naman niya mga pre, President Marcos umamin na. Dahilan, health condition at heavy cocaine use. So, yun po yung kanyang title at thumbnail mga pre. So, dito mga pre, kino-confirm niya dito na, yun nga, gumagamit nga yung Pangulo, di ba? Pero, mga pre, hindi naman po talaga totoo yan. Yan po ay isang malaking kasinungalingan. Diba? Isang malaking kasinungalingan po yan at katarantaduhan. Diba? Kasi, noon pa man, ginagawa na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng AI. 'Di ba? Pinapalabas na si PBBM daw 'yun at yun daw yung ginagamit ng Pangulo. 'Di ba? So dito pa lang po ano na po ito? Fake news po ito. Pag Jojo de Guzman, mahaba yung mukha, mukhang kabayo, parang si Norman Gusgusin. Alam niyo na po 'yan. Fake news po 'yan. Galingan mo pa. Galingan mo pa kabayo, galingan mo pa Jojo de Guzman, para matulad ka kay Jack Araguta. Galingan mo pa. Kasi pag hindi tumatalab yung paninira nila kay Pangulo mga pre, ang ginagawa ng mga yan, nile-level up. Pag ini-ignore po sila ng Pangulo natin, nasasaktan po yung mga basuran to. Diba? Shoutout po sa mga lahat na nandito. Magandang hapon po sa inyo. Cocaine overdose daw po yung si PBBM kaya nagkaroon ng ganun sakit. 'Di ba? Hindi man lang nilagyan ng question mark. Dire-diretso po. Parang alam na alam niya parang doktor siya ni PBBM no? Tapos ito pa, President Marcos umamin na. Saan na umamin si PBBM? Ang Pangulo ba ay umamin na ang dahilan ng health condition ay heavy cocaine use? Umamin ba yung Pangulo? Sige nga po. Baka may nakita kayong video. Umamin ba yung Pangulo? Nabaliw na itong taong ito. Baliw na po. Wala namang pag-amin yung Pangulo. Diba? Wala naman sinabi yung Pangulo na ako'y gumagamit niyan. Wala po. Si Digong umamin. Diba? Yung gawain talaga ni Digong, pinapasa nyo sa Pangulo no? Mga tanga-tanga talaga tong alagad ni Digong nyo. Ito pa, yung isa pong screenshot mga pre. Ito pa. Good news daw. Kita nyo ito? Good news. Alam nyo bakit? PBBM critical lagay. Kaya good news daw po para sa kanila. Tapos yung title po, good news, President Marcos nasa critical na kondisyon. Ano reaction nyo dyan? Good news daw po kasi nasa critical na kondisyon si PBBM. Bakit? Kasi pag nasa critical ba na kondisyon ng Pangulo, si Inday Sayad ba yung papalit? Salamat po sa mga nag-like ng ating live ngayon. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. Good news daw po. Bakit? Bakit good news? Dahil ba may sakit yung Pangulo o nasa ospital yung Pangulo? Dapat ba nating ikatuwa yun? Alin yung good news dyan? Workaholic po kasi yung ating Pangulo. Diba? Si Sara, anong ginagawa? Andun po, naglakwat sa. Diba? Naglakwat sa lang po ang ating pinakamagaling na Vice President. Kayo po ba'y papabor dito sa sinasabi ni Jojo de Guzman, yung mahaba yung baba na mukhang kabayo? Na kamag-anak ni Norman Gusgusin. Anak yata yun ni Norman Gusgusin, magkamukha eh. Anak po
po yata ni Norman Gusgusin. O tingnan nyo naman yung sa baba pa lang, Malaay may Marcos na. Diba? Norman Gusgusin. Kumpara nyo po. Ha? Magkapareho po. Baka anak niya to. Pakita ko pa sa inyo Baka mamaya, baka sabihin nyo, si Ballpoint man naman nagbibiro naman yan sige, screenshot ko yung mukha. Wait lang Para ano tayo, yung kumbaga, walang fake news. Para wala tayong fake news. Kayo naman lulukuhin ko ba kayo? Ito screenshot ko yung mukha niya. Yan. Alam ko kilala niyo to Alam ko kilala niyo to. Tanggalin natin yan. Ipasok natin tong Ipasok natin tong screenshot. Kamag-anak ko ito ni Norman Gusgusin ayan ang inang pahaba yung mukha Tingnan nyo naman po yung mukha. Di naman po ako sa nanlalait pero putangin na parang gano'n na nga. Kita niyo yan? Tama po ba yan? O may tama na siya? Kasi siya po yung gumawa ng mga thumbnail na to siya pa yung gumawa ng mga thumbnail na to. Yan critical daw yung kondisyon ni PBBM, kaya good news. Tapos umamin na daw po yung Pangulo na na gumagamit daw po. Saan umamin? Matinding paninira ito. Matindi po ito mga pre. Diba? Matindi po. Okay, anong reaction nyo dito mga pre? Mamaya, itatraffic ko rin po ito mamaya sa Facebook. O sa Facebook, mamaya. Ipasikatin natin tong hayop na to. At ito po, idugtong natin to sa ating topic ngayon. Ito. Asan na ba yun? Dito pala. Idugtong lang po natin to mga pre wait lang. Ito po. Dagdag lang natin to. Okay. Yan. Idagdag lang po natin yan mga pre. Basahin po natin abogado. Ipinagtaka kung papaano umano nakapagbayad ng daan-daang milyon ang mga Duterte kay Attorney Kaufman. Nagtaka ang abogado, ang political analyst na si Attorney Jesus Falsis, kung paano nakakaya ng pamilya Duterte na magbayad umano'y 100 milyong peso sa international lawyer na si Attorney Nicolas Kaufman. Si Kaufman ang kasulukuyang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon kay Falsis, hindi naman umano nag-a-apply ng legal aid si Duterte sa ICC, kaya mismo ang pamilya ng dating Pangulo ang nagbabayad kay Kaufman. Ang last salin ni Duterte ay 37 milyon at ang salin naman ni Sara Duterte ay 88.5 milyon lang. Sabi po ni Falsis yan. Tapos eto pa po how can the Dutertes afford to pay 100 million a month to Kaufman? Tandaan po ninyo, 100 million a month. Every month po yan 100 million. Tapos ang salin po ni Digong, 37 million pesos lang. Tapos si Sara Duterte, 88.5 million pesos. So monthly ka magbabayad, wala, kulang pa yan. Kulang pa yan. Paano na? Tapos piniplex. Akala ko ba mahirap lang kayo? Akala ko ba pobre lang kayo? Sa pobre man ko, sabi ni Digong. Mahirap lang ako. Akala ko ba yung green na bahay ni Digong simple lang? Yung pala pan-display lang yun. Imagine, 100 million pesos a month. Grabe to. Tibay. Tapos yung salin mo, 88 million lang, tapos kay Digong 37.
tapos monthly. O, ito yung tanong ngayon. Paki-comment nga po, ilang buwan na si Digong nakakulong? Say, paki-comment nga po. O, kung ilang buwan na po si Digong nakakulong. Tapos 100k monthly. 100 million. O, 100 million pesos monthly. O. Sige po. I-compute nyo nga. I-compute nyo nga po. Tingnan natin. Ten months na, si Digong nakakulong. So, meron na silang nagastos na 1 billion. 1 billion pesos. Saan nila kinukuha yung pera na yan? Saan? Saan nila kinukuha yung pera na yan? 10 months na pala eh. Diba? Oy, Bibi Leonora, salamat po sa pakulay dyan. Oh. Ibig sabihin may 1 billion na silang nagastos. Akala ko ba mahirap lang sila? Oh. Akala ko ba mahirap lang? Ay, nalaking pera niyan. Saan nila kinuha? Sabi naman ni Digong, wala daw silang business. Diba? Ay, mag-isip na po kayo. Ang tatay ninyong karton, magnanakaw yan. Ang tatay ninyong karton ay magnanakaw. Yeah? Oy, Jocelyn Piara, shoutout po Magandang hapon po. Kaya kayo mga pre, anong reaction nyo dito mga pre? And comment down below. Para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. Like, share, subscribe. Kalimbangin nyo na po yung bell dyan. Ayan, para po maging updated kayo sa bawat live po natin. Ayan. So, ayan. Move na po tayo sa next topic mga pre.